Kabanata 4, Ang buhay na tao ng bayan. Tumakbo silang apat kasama ang babae ng mahabang panahon at halos naglakbay sa kalahati ng buong bayan. Ang pangalan ko ay Lin Yu, at ako ay residente ng Fengxi Town. Ano ang iyong mga pangalan? Tumingin si Lin Yu sa kaedad ni Xiang Jing. Ang pangalan ko ay Sujin, at ito ay sina Yang Zichen, Chui at Xiang Jing. Kami, turista kami. Nagsinungaling si Sujin tungkol sa kung sino sila dahil wala siyang sasabihin sa kanya tungkol sa Hell's Handbook. Mga turista. At nangahas ka bang pumunta sa Fengxi Town sa oras na ito? Wala ba sa inyo ang nakarinig tungkol sa alamat na nakapalibot sa lugar na ito? Tinitigan sila ni Lin Yu na parang mga notcase. Ang alamat na nakapaligid sa lugar na ito. Ang ibig mong sabihin ay ang kwento ng nangyari 50 taon na ang nakakaraan, tanong ni Jiang Jing. Dahil alam mo ang tungkol sa kwentong iyon, kung gayon hindi ka dapat narito. Cheesecake, legend lang yan. At saka, ikaw ay ganap na ayos, hindi ba? Isa lang itong urban legend, natatawang sabi ni Sujin. Nagkunwari siyang hindi nababahala sa alamat na ito, na para bang hindi siya naniniwala dito. Mahigpit na umiling si Lin Yu kay Sujin. Hindi, totoo ang alamat. Kung bakit ayos lang ako, siguro dahil dito ako ipinanganak at lumaki. Kung totoo ang alamat, kung gayon ano ang susunod na gagawin natin, tanong ni Sujin. Umalis ka sa lugar na ito. Makakalakad na kayo palabas ng bayan sa pamamagitan ng makipot na daanan doon, at lalabas kayo sa loob ng halos 10 minuto. Seryosong sabi ni Lin Yu sa kanila habang tinuro niya ang isang maliit na daanan sa unahan nila. Walang paraan na aalis silang apat sa bayan. Binalaan sila ni Liu Yinging kanina na huwag lumampas sa mga hangganan ng bayan. Matapos maranasan ang supernatural na kaganapan pagkatapos ng supernatural na kaganapan, sinisimulan nilang apat na seryosohin ang handbook. Kahit na talagang gusto nilang umalis, hindi sila naglakas loob na subukan. Napakagabi na ngayon, kaya sa tingin ko ay hindi ligtas kahit na umalis tayo ngayon, sabi ni Sujin, habang walang magawa ang kanyang ulo, habang palihim na pinagmamasdan ang ekspresyon ni Lin Yu. Hindi siya magtitiwala sa isang babae na biglang sumulpot sa isang lugar tulad ng Fengxi Town ng napakadali. Kung ganoon, maaari kang manatili sa aking lugar pansamantala. Matapos mag-isip ng ilang sandali kung ano ang gagawin, nagpasya si Lin Yu na imbitahan sila sa kanyang lugar. Ang tatlo pang iba ay likas na sumulyap kay Sujin, at bahagyang tumango. Hindi siya sigurado kung maaasahan o ligtas na makasama si Lin Yu, ngunit wala ring ligtas sa bayang ito. Kung may 50% na pagkakataon na maaari silang mamatay mula sa pananatili kay Lin Yu, kahit papaano ay may isa pang 50% na pagkakataon na makakamit nila ito. Kailangan ka naming problemahin, pinasalamatan ni Sujin si Lin Yu. Ngumiti si Lin Yu at hindi nagsalita. Naglakad sila ng isa pang 10 kakaibang minuto, at halos tumigil sa paghinga ang apat sa paglalakad na ito. Ang bayan ay naging mas nakakatakot at malamig ngayon. Napansin pa ni Sujin ang isang dugoang babae na lumulutang sa itaas ng isa sa mga bahay at nakatitig sa mga ito na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, at nakikita niya ang iba pang mga bagay na gumagalaw sa mga bahay kahit na medyo madilim para makita sila ng malinaw. Nagtago si Jiang Jing sa gitna ng grupo at nanginginig ang buong katawan. Sa kabutihang palad, mabilis silang nakarating sa lugar ni Lin Yu. Ito ay isang maliit na bahay na may bakuran na napapaligiran ng isang kahoy na bakod, at may iba pang mga tao sa bakuran. Dito ako nakatira. Bukod sa mga magulang ko at nakababatang kapatid ko, nandyan din si Auntie Li at ang pamilya niya. Matapos buksan ni Lin Yu ang gate na gawa sa kahoy, isang batang lalaki na tumingin sa paligid ng 13 o 14 na taong gulang ay tumakbo at ngumiti nang makita niya si Lin Yu. Sis! Bumalik ka na. Ang batang ito ay nakababatang kapatid ni Lin Yu. Tumakbo kasama, pasok muna tayong lahat. Sinenyasan ni Lin Yu ang iba pang mga tao na sumama sa kanya.
Lahat ng ibang nakaupo sa harapan ay lumapit sa kanilang mga bagong bisita. Linyu, sino ang mga taong ito? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang sumimangot at mukhang hindi masyadong masaya na nandito si Sujin at ang kanyang mga kasama. Tae, turista sila. Alam mo kung anong araw ngayon? Nakita ko silang gumagala sa bayan, kaya ibinalik ko sila, paliwanag ni Linyu sa mahinang boses. Anong busybody? Dapat silang mas nakakaalam kaysa dito. Bakit ka gumawa ng kaguluhan para sa iyong sarili, dahil sa ilang tao na halatang nandito para ligawan ang kamatayan? Ang ama ni Linyu ay nanunuya at nagmarch sa pabalik sa kanyang silid. Mabilis na tumakbo ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na kamukha ng kanyang ina. Linyu, tama ang iyong ama. Alam mo kung gaano kadelikado ngayong gabi. Napakahirap para sa atin na protektahan ang ating sarili. Hindi rin natin mapoprotektahan ang ibang tao, sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na babae sa harapan ng bakuran. Malinaw na hindi siya nasisiyahan na dinala rin sila ni Linyu dito. Awkward na ngumiti si Linyu sa isa pang nasa katanghaliang gulang na babae, pagkatapos ay sinenyasan silang apat na sundan siya. Dinala niya sila sa isang lugar na parang isang kamalig. I'm sorry, medyo espesyal ang araw ngayon, kaya medyo nahihirapan ang lahat. Ayos lang, kami ang nagpapahanga sa'yo, kung tutuusin. Pero ang babae kanina ay si Auntie Lai, tama ba? Ano ang ibig niyang sabihin noong sinabi niyang mahirap para sa inyo na protektahan ang inyong sarili? Tanong ni Sujin. Huwag mo na lang siyang pansinin. Oh. Naalala ko may mga dumi at iba pang bagay dito sa loob para maging komportable kayo. Bibilhan ko kayong lahat ng pagkain. Wala kaming magarbong bagay, kaya sana huwag kang mag-isip. Iniwasan ni Linyu na sagutin ang tanong ni Sujin at umalis pagkatapos sabihin ito. Pagkaalis ni Linyu, silang apat ay agad na nagsiksikan. Sinabi ni Chui, mukhang ligtas dito. Karaniwang may safe zone ang mga laro, di ba? Maaari bang ang lugar na ito ay ang ligtas na zona ng bayan ng Fengxi? Tanong ni Zhang Jing. Umiling si Sujin. Hindi niya akalain. Nakapag-advance ka na ba sa isang laro sa pamamagitan lamang ng pag-upo nito sa safe zone? Hindi ako sigurado kung ang lugar na ito ay isang ligtas na zona, at kahit na ito ay, sa palagay ko ay hindi ito magiging ligtas ng matagal. Tumingin si Sujin sa buong silid at naglabas ng ilang stool para maupuan at makapagpahinga ang lahat. Halos isang oras na ang nakalipas mula noong dumating sila sa Fengxi Town. At kahit na hindi naman talaga ito matagal, ang physical at mental na stress sa kanilang mga katawan ay nagsisimula na ngayong maapektuhan. Dito kayo magpahinga, lalabas ako at sisilip. Lumabas si Sujin ng kwarto para tumingin sa paligid. Lubhang hindi mapalagay ang kanyang pakiramdam, at kailangan niya ng mas maraming impormasyon upang masuri ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Pagkalabas niya, napansin niya si Auntie Lee na bumubulong sa sarili habang nakaupo sa harapan. Nang mapansin niya ito, tumayo siya at bumalik sa kanyang silid nang hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong magsalita. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa harapan ng bakuran. Ang ari-arian na ito ay malamang na napakatanda, at ang ilalim ng kahoy na bakod ay natatakpan ng makapal na patong ng mga halaman. Ang bahay mismo ay itinayo gamit ang mga laryo, at mayroong isang layer ng limestone sa labas, ngunit marami na ang natuklap na. Ano ito? Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata nang mapansin niyang may ilang bahagi ng bakod na naayos na noon pa. Matapos tingnang mabuti ang mga naayos na lugar, napagtanto niyang ito pala ang mga lugar kung saan nasira ang bakod noon. Batay sa mga bitak sa kahoy, may nakabasag ng bakod mula sa loob. Ano ang tinitignan mo? Isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Sujin. Labis na nagulat si Sujin. Hindi niya naramdamang may lumapit sa kanya. Lumingon siya upang makita na ito ay talagang nakababatang kapatid ni Linyu. Oh, may nahulog ako dito, kaya lumabas ako para hanapin ito, nakangiting sagot ni Sujin.
Mga ad ng Pub Future. Ang nakababatang kapatid ni Lin Yu ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, at si Sujin ay hindi sigurado sa kanyang iniisip. Ang kanyang nakababatang kapatid ay tumalikod upang maglakad pabalik nang lumabas si Lin Yu mula sa bahay na may dalang basket na kawayan. Bakit ka nandito sa labas? Bumalik ka at alagaan mo si Lola. Pinagalitan ni Lin Yu ang kanyang nakababatang kapatid. Oh, dito rin nakatira ang lola mo, nakangiting tanong ni Sujin. Tama yan. Ngunit siya ay nasa mahinang kalusugan at kailangang alagaan. Kumuha ako ng tinapay para sa lahat para makakain ka kung gutom ka. Tandaan na umalis ka muna bukas ng umaga. Bumalik silang dalawa sa bodega. Ibinaba ni Lin Yu ang basket ng tinapay, sinabihan silang huwag gumala, pagkatapos ay umalis. Gutom na gutom si Xiang Jing, kaya kumuha siya ng isang hiwa ng tinapay at handa nang kumagat dito. Kung ako sayo, titiisin ko na lang. Kulang ka lang ng hapunan para sa gabi, kaya hindi ka mamamatay niyan, sabi ni Sujin kay Xiang Jing. Saglit na nag-alinlangan si Xiang Jing bago tuluyang ibinalik ang tinapay sa basket. Malungkot siyang umiyak, wala akong makakain. Pwede ba akong matulog kahit saglit lang? If you're asking for my opinion, I'd suggest that you're not sleep also. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari, kaya kung may mangyari, habang ikaw ay kalahating tulog, ikaw ay nasa matinding panganib. Napailing si Xiang Jing sa pagkadismaya. Walang choice silang apat kundi ang maupo at magtinginan sa isa't isa. Samantala, patuloy na pinag-isipan ni Sujin ang lahat ng impormasyong nasa kamay niya ngayon. Hindi siya isang henyo, at ang impormasyong mayroon siya ay hindi sapat para makamit niya ang anumang mga konklusyon, ngunit sinubukan niya ang kanyang makakaya upang ikonekta ang mga tuldok. Ngunit talagang pagod si Xiang Jing. Kahit na sinabi niya na hindi siya matutulog, nagsimula siyang talagang inaantok. Napasandal siya sa isang tumpok ng mga bagay sa loob ng bodega, at ang kanyang mga talukap ay nakasara sa kanyang kalooban. Biglang may naramdaman si Xiang Jing sa likod niya. Ngunit bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari, kinaladkad siya pabalik, at isang nakakatakot na mukha ang lumitaw sa kanyang harapan. Ah! Sigaw ni Xiang Jing habang patuloy siyang kinakaladkad pabalik. Hindi sumagi sa kanilang isipan na may ibang tao sa silid. At muli, walang nakatitiyak kung tao ba ito o multo. Masyado silang nalilito para malaman kung ano ang nangyayari. Tulong! Sigaw ni Xiang Jing. Hindi pa siya masyadong nalalayo, ngunit nakaladkad siya sa isang madilim na sulok kung saan hindi maabot ng liwanag ng lampara ng kerosene. Go! Narinig nila ang tunog ng paglunok ng laway, na sinundan ng mas matinding pagsigaw ni Xiang Jing. Sa wakas ay napagtanto ng tatlong lalaki na si Xiang Jing ay nasa problema. Nakakagulat, ang unang tumakbo sa kanya ay si Yang Zichen. Siya ang pinakamalapit kay Xiang Jing at nakatakas na sa kadiliman, kasama si Chui sa likuran niya. Hindi nagmamadaling lumapit si Sujin sa kanila. Sa halip, hinawakan niya muna ang lampara ng kerosene at lumapit sa madilim na sulok. Anuman ang humila kay Xiang Jing palayo, ay tila takot na takot sa liwanag, kaya nang ang liwanag mula sa lampara ay sumikat kay Xiang Jing, ang bagay na iyon ay bumitaw sa pagkakahawak sa kanya, at tumakbo pa patungo sa kadiliman. Huwag mo nang sundan, sigaw ni Sujin nang makita niyang sinadya talaga ni Chui na tumakbo pagkatapos ng bagay na iyon. Si Chui ay isang matapang na batang lalaki mula sa kanyang pagsasanay sa martial arts. Ngunit ang pagtakbo sa isang hindi kilalang bagay sa dilim ay masyadong mapanganib. Tingnan muna natin kung okay lang si Xiang Jing. Lumapit si Sujin kay Xiang Jing na may dalang lampara habang sinubukan siyang hilahin Yang Zichen pataas, ngunit nabigo ito kahit na matapos ang ilang pagtatangka. Nang tumama ang liwanag sa mukha niya, nanlaki ang mga mata nila. Ang kanyang buong mukha ay natatakpan ng itim na likido na para bang hinugasan niya ang kanyang mukha sa petrolyo. Lagok! Go! Ang bagay na umatake kay Xiang Jing kanina ay nagsimulang gumawa muli ng kakaibang ingay mula sa loob ng kadiliman,
na parang maaaring maubusan ito anumang oras at muling atakihin ang iba pa sa kanila. Kabanata 5, Hindi inaasahang pagbabago. Inilabas ni Sujin ang kanyang kutsilyo at tumayo sa harap ni Xiang Jing sa tabi ni Chui. Inalis ni Yang Zichen ang kanyang jacket at tumulong na punasan ang itim na likido sa mukha ni Xiang Jing. Mag-ingat kayong lahat. Si Sujin ay nanatiling maingat habang iniaangat ang lampara sa kanyang harapan upang makita kung saan nanggagaling ang tunog. Ngunit sa tuwing ililipat niya ang ilaw, ang bagay na iyon ay mag-iiba rin ang posisyon nito, kaya hindi makita ni Sujin kung ano ang hitsura nito. Dahil sa tensyon sa hangin, halos hindi na makahinga ang sinuman sa kanila. Maya-maya lang, may nagbukas ng pinto sa storeroom. Tumakbo ang nakababatang kapatid ni Lin Yu na may hawak na puting tela sa kanyang kamay. Tumakbo siya sa kadiliman nang hindi nagsasalita, ngunit bago pa siya masabi ni Chui na mag-ingat, muli siyang lumabas mula sa madilim na sulok. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas din ang puting tela sa likuran ng kapatid. Ginamit niya ang puting tela na hawak niya kanina para matakpan ang isang bagay. Ito ang bagay na umatake kay Xiang Jing ngayon lang. Hindi kinailangan ng isang henyo upang hulaan kung ano ang nasa ilalim ng puting tela na iyon. Ang kapatid na lalaki ay pumasok sa silid at lumabas ng silid ng tahimik, at walang sinuman sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa kanya ng anuman. Ang bagay sa ilalim ng puting tela ay nagdulot sa kanila ng takot para sa kanilang buhay, at hindi nila hinintay na lumabas ito ng silid. Tiniyak ni Sujin na bahagyang nakaawang ang pinto sa bodega. Sa ganoong paraan, mas madali silang makakatakas kung mangyari muli ang ganoon. Anong gagawin natin ngayon? Dapat ba tayong pumunta at humingi ng tulong kay Lin Yu? Tanong ni Chui. Tumango si Sujin. Walang ibang pagpipilian kundi ang hanapin si Lin Yu para sa tulong ngayon. Sinabi niya sa dalawa pang lalaki, alagaan si Xiang Jing at hanapin ako kaagad kung may naramdaman kayong mali sa kanya. Muli siyang lumabas ng bodega at agad na humarap kay Lin Yu pagkatapos niyang lumabas ng silid. Nakatitig siya ng diretsyo sa kanila at ang tingin sa kanyang mga mata ay bumulaga kay Sujin. Bakit ka nandito? Si Sujin ay parang kaswal na nagtatanong, ngunit siya ay nag-ingat sa kanya at itinago ang kanyang kutsilyo sa likod niya. Namatay ang lola ko. Ano? Hindi inaasahan ni Sujin ang sagot na iyon. Sabi ko, patay na ang lola ko. Kayong apat ang dahilan ng pagkamatay niya. Kayong apat. Biglang naging masama ang ekspresyon ni Lin Yu habang sinisigawan niya si Sujin. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Napaatras ng kaunti si Sujin habang tinitigan siya ng masama. Si Lin Yu ay humakbang pasulong at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinabi niya, ikaw ay isang grupo ng mga ingrate. Naging mabait ako upang iligtas ka, ngunit sa halip ay pinatay mo ang aking lola. Pagbabayaran ko kayong lahat ng buhay niyo. Kumalma ka. Hindi pa namin nakilala ang lola mo, kaya paano namin siya napatay? Inihanda ni Sujin ang kanyang sarili na ipagtanggol ang kanyang sarili anumang oras sakaling atakihin siya ni Lin Yu. You've never seen her before. Biglang kumalma ang ekspresyon ni Lin Yu habang unti-unti niyang iniisip ang mga salita ni Sujin. Pagkatapos ay ngumiti siya ng paumanhin kay Sujin at sinabing, pasensya na, masyado akong nabalisa. Tama ka. Hindi mo pa nakikita ang aking lola, kaya paano mo siya napatay? Nakahinga ng maluwag si Sujin at nagpasalamat sa kanyang mga maswerteng bituin. Ngunit hindi na sila maaaring manatili dito, naisip niya. Masyadong nakakatakot ang paraan ng pag-uugali ni Lin Yu kanina. Sino ang nakakaalam kung kailan siya maaaring maging ganoon muli? Sa sandaling iyon, narinig muli ni Sujin ang tunog ng mga kampana. Tumingin siya sa kung saan nanggagaling ang tunog at hindi niya napansin na ang ekspresyon ni Lin Yu ay muling naging banta. Saan nanggagaling ang tunog ng mga kampana? Tanong ni Sujin habang lumingon siya pabalik kay Lin Yu.
Nakita ko lang ang pagsungit nito sa kanya habang nakabuka ang bibig na parang kakagatin niya sa lig nito. Itinaas niya ang isang braso para harangan ang pag-atake nito, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang katawan para itulak siya sa isang tabi bago tumakbo pabalik sa bodega at ibinagsak ang sarili sa likod ng pinto. Nang makita ni Chui kung gaano ang pagkataranta ni Sujin, mabilis siyang nagtanong, "Kuya Su, anong problema?" "May problema sa lugar na ito. Kailangan nating tulungan si Jiang Jing na mamulat ng mabilis dahil kailangan nating makaalis dito sa lalong madaling panahon." Sigaw ni Sujin sa dalawa pa. "Hindi natin siya magising. Bakit hindi ko siya buhatin sa halip?" mungkahi ni Chui. "Gagawin natin yan. Hindi na tayo makakalabas sa pintong ito, kaya tingnan natin kung makakalabas tayo sa mga bintana," bilin ni Sujin, habang patuloy siyang nakasandal sa pintuan ng bodega. Ang paraan ng paghampas ni Lin Yu sa pinto mula sa labas ay naging mahirap para kay Sujin na maniwala na ang lahat ng lakas na iyon ay nagmula sa isang babaeng kasing laki niya. Dinaanan ni Chui si Jiang Jing kay Yang Zichen bago umakyat sa bintana sa kabilang panig. Ngunit bago pa man siya makatayo sa gilid ng bintana, biglang lumitaw sa labas ng bintana ang isang ulo na puro puti. "Oh my God!" Napabuntong hininga si Chui at muntik nang mahulog mula sa gilid. Ang puting ulo ay bumangga sa bintana ng paulit-ulit na walang tigil at hindi nagtagal ay napuno ng dugo. Ang mga tampok nito ay dahan-dahan ding nagpakita ng isang nakakatakot na ngiti. "Ano pa ang hinihintay mo?" sigaw ni Sujin. "Bro, mas malala pa ang side na ito." Talagang gustong umiyak ngayon ni Chui. Kahit matapang siya sa pakikipaglaban, natatakot siya pagdating sa mga supernatural na nilalang. Walang ideya si Sujin kung ano ang sinasabi ni Chui. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang tuluyang ilock ang pinto ng bodega mula sa loob at bumagsak sa sahig habang siya ay humihingal. "Kuya Su, ano ang nangyayari sa tabi mo?" Si Chui ay nakaupo pa rin sa pasamano at nakatingin sa labas, pinapanood ang puting ulo na binasag ang sarili sa bintana ng paulit-ulit. "Ito ay si Lin Yu," tila nabaliw siya at sinusubukan akong salakayin. "Wala yun. Mayroon akong lumilipad na ulo dito." "Isang lumilipad na ulo? Anong lumilipad na ulo?" Tinitigan ni Sujin si Chui bago niya mabilis na napansin ang isang puting ulo na lumilipad sa window pane mula sa labas sa pagtatangkang makapasok sa bodega. "Kuya Su! Kuya Chu! May kakaiba kay Jiang Jing," sigaw ni Yang Zichen. Sa oras na ito, pinunasan na ni Yang Zichen ang itim na likido na nasa mukha ni Jiang Jing, ngunit napansin niya na patuloy na lumiliko ang mukha ni Jiang Jing, na para bang pinagtatawanan siya nito. Gayunpaman, pagkatapos niyang sumigaw para sa atensyon ng dalawa pang lalaki, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. "Natutuwa akong okay ka, Jiang Jing." Nakahinga ng maluwag si Yang Zichen. Ngunit biglang umupo si Jiang Jing at sinunggaban ang lalamunan ni Yang Zichen. Dahil napakalapit ni Yang Zichen kay Jiang Jing at hindi siya makaiwas sa oras, bumaon ang kanyang mga ngipin sa kanyang lalamunan. Nagulat dito sina Sujin at Chui at agad na tumakbo para subukang hilahin si Jiang Jing palayo kay Yang Zichen. Ngunit ang mga ngipin ni Jiang Jing ay tila nag-ugat sa lig ni Yang Zichen at hindi na lang maalis kay Yang Zichen. Walang pagpipilian si Sujin, kundi ilabas ang kanyang kutsilyo at isaksak ito sa hita ni Jiang Jing, umaasa na ang sakit ay magpapaluwag sa kanyang kagat. Ngunit si Jiang Jing ay tila hindi nakakaramdam ng anumang sakit at hindi binitawan si Yang Zichen. Ang mga mata ni Yang Zichen ay kasing laki ng mga platito at halatang nasasaktan siya. Nagpasya si Chui na siko ng husto sa mukha si Jiang Jing dahil tumanggi siyang pakawalan si Yang Zichen. Nagkaroon ng malakas na bam habang si Jiang Jing ay sa wakas ay nahiwalay kay Yang Zichen, ngunit ang nakakatakot na bahagi ay na sila ay naghiwalay hindi dahil si Jiang Jing ay binitawan si Yang Zichen, ngunit dahil siya ay nakagat mismo sa lalamunan ni Yang Zichen at lumipad pabalik kasama ang isang malaking piraso ng kanyang laman sa kanyang bibig.
Parehong sina Sujin at Chuyi ay halos mawalan ng malay nang makita nila ang nangyari. Nilunok ni Jiang Jing ang laman sa kanyang bibig pababa at muling sumugod kay Yang Zichen. Ang kawawang bata ay nakahiga na sa balon ng kanyang sariling dugo at ang kanyang mga paa ay bahagyang nanginginig. Halatang halata sa kanyang estado na hindi siya aabot. Hinawakan ni Chuyi si Yang Zichen at kinaladkad siya paatras para hindi siya masumpungan ni Jiang Jing, habang ginamit ni Sujin ang magkabilang braso para hawakan si Jiang Jing pabalik at hinila rin siya pabalik. Maghanap ng lubid. Maraming random na bagay sa storeroom, kaya hindi nagtagal si Chuyi upang mahanap ito. Kinailangan ng dalawang lalaki ang bawat kaunting lakas na natitira sa loob nila para tuluyang maitali siya ng maayos. Pagkatapos nilang maigapos siya ng ligtas, bumalik sila para tingnan si Yang Zichen. Sa kasamaang palad, hindi na humihinga si Yang Zichen. Nilamon ni Jiang Jing ang buong Adam's apple niya ngayon, kaya kahit nabubuhay pa siya, hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. Habang nakatingin sila sa nanlalaking mata ni Yang Zichen, parehong malungkot sina Sujin at Chuyi. Ngunit bakas din sa kanilang mga mata ang matinding takot at kawalan ng pag-asa bukod sa kanilang halatang kalungkutan. Mula sa pagdating nila sa Fengxi Town, binalaan na sila ni Liu Yingying na maaring mamatay sila dito. Ngunit nang may namatay sa kanila, pareho nilang napagtanto na hindi sila handa na mangyari iyon. Napakahirap tanggapin ang katotohanan ito. Pinahid ni Sujin ang kanyang kamay sa mukha ni Yang Zichen upang isara ang kanyang mga talukap, pagkatapos, marahan niyang tinapik ang balikat ni Chuyi. Lumingon si Chuyi sa kanya, at binigyan siya ng mapait na ngiti bago silang dalawa lumingon kay Jiang Jing. Ang mukha ni Jiang Jing ay nabaluktot pa rin, at ang kanyang bibig ay gumagawa ng kakaibang ingay. May nakita pa silang bahid ng dugo sa kanyang mga ngipin. Dugo na dating kay Yang Zichen. Ano ang nangyayari? Bakit biglang naging ganito ang mga bagay? Nasubsob si Chuyi sa isa sa mga stool. Ang lumilipad na ulo sa labas ay sinusubukan pa ring basagin ang bintana, habang si Lin Yu ay sinusubukan pa ring sirain ang pinto. Nasa panganib pa rin ang dalawa. Wala akong ideya, ngunit lahat ng ito ay maaaring konektado sa tunog ng mga kampana. Medyo alerto pa rin ang isip ni Sujin. Ang biglaang pag-atake ni Lin Yu, ang lumilipad na ulo sa labas ng bintana, at ang biglaang pagsabog ni Jiang Jing ay nangyari lahat kaagad pagkatapos tumunog ang mga kampana. At hindi lang sa pagkakataong ito. Noong huling beses tayong inatake ng multo, nangyari rin ito pagkatapos tumunog ang mga kampana. Biglang napagtanto ni Sujin na ang dalawang pag-atake ay nangyari pagkatapos ng tunog ng mga kampana. Tama ka. Maaari bang maiugnay ang mga kakaibang kaganapan sa bayan ng Fengxi sa lugar kung saan tumutunog ang mga kampana, naguguluhang sabi ni Chuyi. Akala ko. Sa tingin ko, kung gusto nating makaligtas sa gabi, mayroon tayong dalawang pagpipilian. Ang isa ay ang patuloy na pagtakbo at takasan ang anumang panganib na darating sa atin. Pero parang hindi magiging madali ang pagtahak sa landas na yon. Ang isa sa kanila ay namatay, at ang isa ay nabaliw. Hindi inisip ni Sujin na magagawa nila ito hanggang sa pagsikat ng araw. Ano ang aming iba pang pagpipilian? Hanapin ang pinagmulan ng problemang ito at lutasin ito. Natahimik si Chuyi. Ngunit ang kanyang pagsasanay sa martial arts ay nagturo sa kanya na harapin ang mga panganib ng direkta, kaya siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagpasya. Fine, titigil na tayo sa pagtakbo. Wala kaming nagawa hanggang ngayon at nawalan na kami ng isang kasama. Kung patuloy tayong tatakbo, baka hindi rin tayo makaligtas, kaya maaari rin nating subukang lutasin ang ugat ng problema minsan at para sa lahat. Si Sujin ay nag-iisip din sa parehong linya. Pagdating sa mga supernatural na nilalang, ang pagtakas lamang sa kanila ng walang taros ay isang hangal na bagay na dapat gawin. Kailangan lang tingnan ng isa ang mga karakter ng isang horror movie. Ang mga tumakbo para dito ay malamang namamatay ng maaga. HMM,
Alam ba ng dalawa ang tungkol dito sa simula pa lang? Yun ba ang dahilan kung bakit agad silang pumunta doon? Biglang naisip ni Sujin ang unang bagay na ginawa ng malayong binata at ni Liu Yinging kanina. Ngunit ano ang gagawin natin kay Jiang Jing? Isama ba natin siya? Tanong ni Chuye. Sinulyapan ni Sujin ang nahihirapang si Jiang Jing at malungkot na umiling. Imposible yan. Kung isasama natin siya, tiyak na mamamatay tayo. At sigurado ako na hindi rin siya abot. So, sinasabi mong iwan na lang natin siya dito. Medyo nag-alinlangan si Chuye. Si Jiang Jing ay ganap na nawala sa kanyang isip, ngunit isa pa rin siya sa kanilang mga kasama. Pero at the same time, pumayag din siya kay Sujin. Kung kailangan nilang dalhin si Jiang Jing sa ganitong estado, silang tatlo ay mamamatay. Pero parang hindi rin tama na iwan siya dito para mamatay. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng tunog ng pagkabasag. Ang lumilipad na ulo ay tuluyang nabasag sa bintana at napunta sa sahig sa tabi nila.